Dexter, ano ba itong sinasabi mo sa akin? Talaga bang nakilala mo ang babaeng yun? May duty ka kasi sa ospital nung may family day sa school po namin, di ba? Naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka po makakapunta at makakasama sa amin ni Papa sa family day. Pero syempre, nalulungkot ako. Tapos nangyari na nga po na nilapitan ako ni Tita Cindy at itinanong niya sa akin kung bakit daw po ako malungkot. Ang mga kaklase ko po kasi ay parehong kasama ang mga magulang nila. Ako lang po yung hindi. So, inalok po niya ako kung pwede raw bang siya muna yung magiging nanay ko sa araw lang naman po na yon. E di nagkakilala po sila ni Papa nang dahil sa akin, Mama. Noong araw pa lang po na yon, nakahalata na ako na parang iba yung paraan ng pagtingin ni Papa kay Tita Cindy. Hindi ko lang po sinabi sa iyo dahil ayokong mag-away kayong dalawa. Ayokong maghiwalay kayo. Aaminin kong hindi ko lubos na mapaniwalaan ang mga nalalaman ko ngayong araw. Hindi ko naman magawang magalit kay Dexter sa hindi pagsasabi sa akin na nung family day sa school niya, may ibang babae na nakilala si Giovanni. Naiintindihan kong concern lang siya sa relasyon namin ng papa niya, so he prefer of not telling me about that. Wala kang kasalanan, anak. Huwag ka nang umiyak. Maski akong nanay niya ay hindi na rin alam kung ano pa bang kailangan kong gawin para lang ma-comfort ko ang anak ko. Ang ayoko sa lahat ay yung nakikita ang anak ko na nasasaktan, nahihirapan at sinisisi ang sarili niya kung bakit hiwalay na kami ng papa niya. Kung hindi lang po sana ako pumayag noon, hindi naman po mangyayari ito, di ba, Mama? Kung sana hindi na lang ako pumayag, edi sana hindi sila nagkakilala ni Papa. Okay pa sana ang relasyon niong dalawa ni Papa, hindi po ba? Forget about it. Kaya naman nating mabuhay kahit wala ang Papa mo, di ba? Sa umpisa lang naman masakit ito at mahirap tanggapin. Pero pag nasanay na kaming dalawa ni Dexter na wala si Giovanni sa tabi namin, alam ko namang magagawa pa namin ulit na maging masaya. Tulad ng dati. Kasi hanggat maaari, gusto kong manatiling maiparamdam sa anak ko na kahit wala na siyang tatay ngayon, hindi na niya kailangan pang hanapin si Giovanni dahil sobra-sobra naman ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya. Hindi mo na kasi ako kinakausap. Nagtataka tuloy ako kung iniiwasan mo ba ako. Kung galit ka ba sa akin, o may nagawa ba akong hindi tama para sumama ang loob mo sa akin. Pagdating ko sa klinik ay naabutan ko sa loob si Venice. Hindi siya nagpunta bilang pasyente ko kung hindi bilang naghahabol na kaibigan sa akin. Buti na lang talaga nasaktuhan mo na mayroon lang akong kailangang balikan dito sa klinik ko. If not, hindi mo ako maabutan dito since hanggang ngayon ay suspended ako sa trabaho. Suspended? For what reason? I don't think dapat mo yung malaman. Nang makuha ko na ang pakay ko, tumayo ako ng diretso at tinaasan ng kilay si Venice. O ipagkatiwala ang sarili ko sa iyo. Nag-iingat na kasi ako ngayon. Nang hindi ko namamalayan, kumakaibigan na pala ako sa ahas. Diretso akong lumabas ng klinik. Tulad ng naipangako ko sa sarili ko, hindi na ako magpapalinlang sa manipulative na babaeng yun. Kung anuman ang dahilan ni Venice para lumapit sa akin, wala na akong panahon pa na alamin yun. Wala na rin naman kasi akong pakialam na ipaglaban pa si Giovanni. Dalawa yung kabit niya o baka mas marami pa nga sa dalawa, so anong laban ko sa kanila? Magsasayang lang ako ng energy na ipaglaban ang asawa kong tuluyan na rin naman akong tinalikuran. Florinda, mas binilisan ko pa ang paglalakad kaso tumakbo na siya at hamarang sa daraanan ko. Ano bang mga pinagsasasabi mo tungkol sa akin? Talaga bang pati ako ay pag-iisipan mo na kabit ng asawa mo? Di ba nga ako pa nga ang tumulong sa iyo na mabuking siya at sinamahan din kita sa event na inattenden nilang dalawa ni Cindy? Hindi ko maintindihan. Litong-lito na si Venice while she keep wiggling her head. Bakit ako ang pinagdududahan mo? Kasama ako sa pinagdududahan mo na kabit ako ni Giovanni. Para matapos na rin ito lahat, ipinakita ko kay Venice ang picture na ipinakita ni Mercy sa akin noong nakaraan kung saan nakapture sa camera ang dalawang tao na naghahalikan. Malinaw rin sa picture na si Giovanni at Venice ang nandoon. Alap,
Itinuro niya sa akin ang watermark na nasa ibaba ng picture. I'm definitely embarrassed by someone who made this edited picture. High-tech na ang lahat ngayon, Florinda. Kayang i-manipulate ng technology ang katotohanan kung marunong ka lang gumamit. She showed me the picture again. Tulad nito, I can assure you na edited lang ang picture. Isa ako sa mga researchers tungkol sa mga editing apps. Pumunta sa Play Store ng phone ko si Venice habang ako naman ay pinapanood lang ang ginagawa niya. Bale 72 meters bilang naman ang size nito kung kaya't madali ang naging process. And then ang main stall niya na sa phone ko, nag-save si Venice ng picture from the internet. Bale random photos ng couple sa net. Ang kasunod niya naman na ginawa, in-upload niya sa app, yung na-save niyang photo from the internet. May elements siyang pinindot sa baba after ma-upload ang photo. Dito, pag nag-click ka ng swap faces, yung pipiliin mo na picture ay papalit doon sa mukha ng original na photo. Humanap siya ng picture ko sa album ko, and naghintay kami ng 10 seconds bago ma-upload. Napalitan ng mukha mo yung face ng babae kanina. Same step din para mapalitan ang mukha ng lalaki. Kung hahanap ka ng picture ni Giovanni sa SOCMED account niya, may makikita ka roon, and pag ginawa mo yung step kanina, mapapalitan din ng mukha ni Giovanni yung mukha ng lalaki sa picture. Hindi ako makapaniwala na may ganitong application pala sa Play Store ang nag-e-exist. Kaya Florinda, hindi ako ang manipulator dito. Naging biktima lang din ako at pareho tayong pinapaikot. Ha, simple lang naman ang dahilan nila. Gusto nila tayong pag-awayin, kasi bukod sa kaibigan mong si Mercy baka ako lang ang mayroon ka na pwedeng tumulong sa iyo na pabagsakin ang mga traidor. Hindi ako lubos na makapaniwala sa mga nalalaman ko. Makatotohanan kasi ang pictures na ipinakita ni Mercy sa akin, although hindi ko nga pala naitanong kay Mercy kung saan niya yun nakuha pero paniwalang paniwala ako roon. Akala ko kasi talaga ay totoo. Ngunit hindi ko namamali na ang mundo nga naman pala ay teknolohiya na ang nagpapatakbo. Kayang-kayang i-manipulate ang katotohanan. Kayang pagmukhang totoo ang hindi. I wonder kung naitanong mo sa kaibigan mong doktor kung saan galing ang picture na ipinakita niya sa iyo. We'll never know, baka nga siya pa ang nag-edit noon para sirain ang image ko sa iyo. Hindi yun magagawa ni Mercy. Since college ay kaibigan ko na ang babaeng yun, and never niya akong tinraider. Especially now, hindi na kami isip bata para magsiraan. Suspetsya lang naman ang mayroon ako, Florinda. Kasi ako na ang nagsasabi sa iyo, idagdag pa na nangyari sa akin ang paninira na ito. Tuldok-tuldok, I can assure you na sa mundong ginagalawan mo ngayon, sarili mo lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Sa sarili lang ako magtitiwala. Well, nakuha ko naman ang punto ni Venice. Pero mayroon akong revised version. Magtitiwala ako sa sarili ko at sa mga taong matagal ko ng pinagkakatiwalaan. Dahil buo ang kumpiyansa ko na hinding-hindi tatalikod sa akin si Mercy. Ang tagal na naming magkasama. Sa lahat ng gyera na kinaharap ko, naging kakampi ko siya. Sa mga unos na naiwan akong stranded, si Mercy palagi ang sumasadyap sa akin. Anyway, maraming salamat sa effort mo na makausap ako. At least ngayon ay malinaw naman sa akin na hindi ka kalaban. Pasensya na rin kung ang bilis kong maniwala sa mga bagay-bagay. Napagdudahan pa tuloy kita. Hindi ko naman gagawing big deal yan kaya hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. And bilang aware naman ako sa pinagdaraanan mo, naiintindihan kita. After all, hindi madali ang role ng pagiging isang wife. Lalo na sa sitwasyon mo ngayon na halos ma-paranoid ka na sa kakaisip kung sino ang babae ng asawa mo o mayroon ba talaga siyang kinikita. Now I confirmed he really has. Hindi na rin ako sumubok pa na habulin o pigilan siya na umalis sa bahay namin at makipaghiwalay. Yun din naman kasi ang gagawin ko, inunahan niya lang ako. Doon din naman ang bagsak ng relasyon naming dalawa. What? Nilayasan ka na ni Giovanni? Paano ang anak niyo? As much as I want to let Dexter stay by my side, hindi ko naman pwedeng tanggalan ng karapatan si Giovanni sa anak ko. So, he's planning na dalhin sa korte ang kaso.
ay lalaban niya ang custody kay Dexter, pero syempre hindi ako papatalo. Makapal din talaga ang mukha niya, no? Gusto niya talagang mawala sa iyo ang lahat kaya ginagawa niya ang mga yan, Florinda. Gusto niyang ubusin ang lahat ng mayroon ka. You're right. Katie na ang lalaking yun na makitang ubos na ako na maski sarili kong bahay na ginestusan ko sa pagpapatayo para sa pamilya namin, nagawa niyang isang lanang hindi sinasabi sa akin. Ginawa ba talaga ni Giovanni sa iyo yan? Sana nga hindi totoo, pero tapos naman akong magdrama tungkol sa bagay na yon. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit iiyak. Lalaban ako ng hindi panghihinaan ng loob. Ang laki ng karapatan mo na ay laban yan, Florinda. Hindi biro ang kaso na pwedeng kaharipan ni Giovanni. Kasi once na mapatunayan mo sa korte na pinik niya ang pirma mo, makukulong ang asawa mo. Pwede pang ang mapunta sa life imprisonment at death penalty, depende sa lala ng kaso. Kahit makulong na lang sana forever ang lalaking yun, masaya na ako. Gusto kong mamatay siya sa loob ng kulungan. Kung gaano kalala ang sakit na iniwan niya dahil sa pambababae niya at pagsangla ng bahay ko sa bangko, gusto kong mas doble pa roon ang pagdudusa niya. Kung darating man ang panahon kung saan magmamakaawa sa akin si Giovanni para lang hindi ko ituloy ang kaso, hinding-hindi ko siya kakaawaan. And this is a pledge. Hindi ko inaasahan na magtatagpo kami ni Cindy sa isang salon. Bumalik ako sa paborito kong salon para magpa-relax ng buhok habang ang nadinig ko namang gagawin sa buhok ni Cindy ay iti-trim saka ito kakulayan. Long time no see. Halos katabi ko lang ang pwesto niya at tanging sa salamin kami nagtitinginan. Kumusta ka naman kasama ang tatay ng anak mo? Panatag naman siguro ang loob mo, no? Hindi ko rin in-expect na magagawa niya akong piliin kaysa doon sa nauna sa akin. Nanggagalaiti na ako sa galit. Kung saan man niya nakukuha ang lakas ng loob niya na ngumiti, sana hindi yun magtagal. Kasi as soon as possible, gusto ko silang makitang magkasama na nagdurusa sa ginawa nilang kataksilan sa akin. Good for you. Kasi kung hindi ka man inform sa beliefs ng mga matatanda noon, alam mo bang ang mga inaagaw, hindi nagtatagal. Sa sariling refleksyon ko sa salamin ako tumitig habang sinisimulan na ng staff ang proseso ng pagre-relax sa buhok ko. Naniniwala kasi silang ang mga number 2 ay mananatili sa posisyon nila. There's no way to make themselves higher than the original. That only means mayroon pa ring possibilities na baka paggising mo sa umaga, yung hiniram mong asawa ng iba hindi mo nakasama. And worst, malalaman mong bumabalik na pala siya sa taong una niyang minahal at sa babaeng legal niyang pinakasalan. Kaya mag-ingat ka, Cindy. Huwag kang maging masaya o masyadong magpakampante. Di mo sure baka one of these days, ikaw naman ang mapunta sa posisyon ko ngayon. Ikaw naman ang magdurusa. Blessing in disguise na rin siguro na nasuspend ako pansamantala sa ospital. Right timing na mayroon akong mga bagay na kailangang ayusin at masasabi kong hindi magiging boring ang buhay ko while I'm away at work. In this case, malaki-laki ang laban natin sa asawa mo, Florinda. Dahil kung itutuloy mo man ang pagsasampa ng kasakanya, kayang-kaya nating patunayan sa korte na nangaliwa ang asawa mo at nakipagtalik sa babaeng hindi niya asawa and the divorce papers exists to prove our arguments were true. Wala pa namang pirmahan ng divorce ang nangyayari, di ba? Umiling ako kay attorney. Great. Sa tingin ko naman ay magiging smooth itong pag-aasikaso rito sa case mo, Florinda. Madali nating mapatutunayan na hindi ka pa man opisyal na hiwalay sa asawa mo, nangaliwa na ito at nagkaroon ng anak sa kabit niya. Kahit papaano naman ay nakahinga ako ng maluwag sa naging daloy ng usapan namin ni attorney. Since mapilit din naman kasi si Kenneth na tanggapin ko yung offer niya na siya na muna ang gagasto sa pagkuha ko ng abogado, hinayaan ko na siyang maging anghel for the first time in a while. After all, I really need someone's shoulder to lean on. Magaling na abogado si Attorney Rocafort. Malaki ang tiwala ko sa kanya na maipapanalo niya ang kaso na isasampa mo kay Giovanni. Papalabas na kami ng office ni attorney nang magsalita si Kenneth. Kasama ko siyang nakipagkita doon sa abogado since siya naman ang nakakakilala rito. After mapolish ang unang kaso,
pwede na tayong tumuloy sa pagsasampa naman kay Giovanni ng kasong forgery. Puno ng determinasyon si Kenneth na maipakulong ang asawa ko. Kumpara sa akin, mas gigil siya na ilagay si Giovanni sa lugar na dapat niyang kalagyan. Habang ako naman alam kong mali, pero nakakaramdam ako ng pagka-guilty. What's wrong? Tulala ako hanggang sa makasakay kami sa kotse. At mukhang hindi ko na nagawa pang itago kay Kenneth na mayroon akong napakalalim na iniisip. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I don't even know kung paano ko ipapaliwanag yung awkward feeling na nararamdaman ko. You know how much I hate my husband, right? Galit na galit ako sa kanya, tipong gusto ko na siyang isumpa. I want to make his life miserable silang dalawa ni Cindy. Para naman maramdaman din nilang dalawa yung sakit na ipinaranas nila sa akin. What's your point? Nakapangalumbabo lang si Kenneth sa akin habang pinapanood akong magsalita. Well, mariin kong ipinikit ang mga mata ko and then I heaved a long sigh, returning back my attention to him. Para kasing hindi ko kayang ituloy itong kaso, Kenneth. You're joking, right? Wala akong naging tugon. Umiwas ako ng tingin sa mga mata ni Kenneth, and then the next thing I knew, narinig kong malakas niyang hinampas ang manibela ng kanyang sasakyan. Pagkatapos kang sakta ng makong na yun, kaya mo pang makonsensya na ibalik sa kanya ang karma, Florinda. Are you being serious here? I'm willing to do everything just to help you put that bastard behind bars, Florinda. Hindi ko kayang makita ang lalaking yun na malaya at nagiging masaya sa bago niyang pamilya pagkatapos niyang gawing miserable ang buhay mo. And because of what he did, ang laki nitong insulto sa akin. Ipinagkatiwala kita sa kanya, Florinda. And that is because I thought he will take care of you more than the care I can give for you. Nirespeto ko yung pagmamahalan niyong dalawa kaya ako nagpaubaya. I trusted him na aalagaan kanya kasi ang isang taong nagmamahal, kahit anong mangyari, hindi ka sasaktan. But look, pinaglaruan ka lang ng lalaking yun. Ni hindi man lang niya nirespeto na asawa kanya, ang kapal ng mukha ng kumag na yun naman gabat at talikuran ang mga salitang binitiwan niya sa iyo nung wedding day niyo. Inalog ni Kenneth ang katawan ko. Florinda, no, you shouldn't feel guilty for doing what's right. Deserve ng lalaking yun na mapunish dahil labag sa batas ang ginawa niya, understood? Tumango na lang ako kay Kenneth. Sumang-ayon na lang ako sa kanya nang matapos na rin ang pag-uusap na ito. But deep inside, hindi ko pa rin magawang ma-convince ang sarili ko na wag ma-guilty. Ewan ko ba, pero parang ang sama-sama ko ng tao. Akala ko ay sa bahay na ako ididiretso ni Kenneth, pero laking gulat ko nang nasa Moa Seaside kami. Gabi na ng mga oras na dumating kami at masasabi kong mas maganda pala ang view rito kapag madilim na. Nakadagdag din marahil sa atraksyon ang mga ilaw na nakapaligid, and as well as yung mga taong tumatambay rin doon, marami-rami rin kaya't may added noise sa paligid. Bakit mo ako dinala rito? Mama, namilog ang mga mata ko nang makitang tumatakbo si Dexter papalapit sa akin. Mayroon siyang kasamang babae at parehas pa silang nakasuot ng school uniform nila. Dexter, anong ginagawa mo rito? May lantern festival po rito. And, maraming mga tao ang dumarayo rito sa Moa Seaside para makapagpalipad ng lanterns. Tradisyon yun dito na mukhang hindi ka aware na mayroong ganon. Talaga namang wala akong idea na may ganong festival pala na tinatawag. Paano ko ba naman malalaman pa ang tungkol doon, sobrang busy ko kaya sa trabaho. Sino ka naman, hiha? Kaklase ka ni Dexter. Kung babies ako sa mukha, I think magkaklase naman sila ng anak ko. Ako po si Alele. Oh, ito yung babaeng sinasabi mo sa akin, anak. Yung crush mo ka mo. Mama naman, bakit ka nambubuking? Bigla tuloy sumama ang timpla ng mukha ni Dexter habang si Alele naman ay 13 palihim na natatawa. Si Kenneth nga rin, nakikitawa. Ako lang yata ang hindi makarelate. I mean, hindi ko naman sinasadya na ibuking ang anak ko sa crush niya. Pasensya ka na, hiha. Magpanggap ka na lang na wala kang narinig. Ayos lang po yun.
Umalis na rin yung dalawa dahil nagpaalam sila sa akin na bibili lang daw muna sila ng pagkain. May mga street food vendors din kasing nakakalat sa paligid, in case na magutom yung mga taong nandito. Habang si Kenneth ay inaya ako sa bilihan ng lanterns. Kumuha lang siya ng isa at sinabi niya sa aking sa magkabilang side kami ng lantern isulat ang wishlist namin. You know what? I heard Kenneth form some words in his mouth. They also have this tradition like, to whom you shared your lantern will also be the man you're gonna spend your life with. Akala ko nagbibiro lang si Kenneth sa sinasabi niya kaya tinawanan ko lang siya. But then, nang sabay na naming bitiwan yung lantern at hayaang tanggayan ng hangin, nagawa ko pang mabasa ang isinulat ni Kenneth doon kanina. I never stop loving you, Florinda.